Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero dun po patungo. Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero dun po patungo. Ulan, giniling. Giniling ko ila mula. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Kinsay nagpatay ni Magellan, nagsugod kini sa letrang L. Lito rapid. Anak ka ng pu. Balik-balikon kini og litok. Lito. Wrong. Rapid. Wala nang gutom na Pilipino. Salamat daw. Masa pa na, pre? Gutom ko, sa pre. Kasi ko ada, ay kong ilara. Saman! Bosog na mo, wala daw gutom. Gutom ko, kaon ko. Gipakaon mo pre bongbong. Oo, kailangan gutom ko eh. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana na ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay ipinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Bondok, Pato, Bongo, Hidlo, Bata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Bondok, Pato, Bongo, Hidlo, Bata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Straight, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Duterte tayo mga guys. Alright, welcome back to my channel. Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat dyan. And today, marami tayong pag-uusapan. Ito rin yung mga tuta ni Tambalos-los. Talagang umatake naman dyan kay BP Sara. Ano ba ito? Para itong mga adik kay BP Sara. No? Talagang binabantayan na ang galaw ni BP Sara nung nandun pa sa dahig si BP Sara, atat na pauwiin. Tapos umuwi na, nangampanya. Ngayon, nag-aalboroto naman dahil sa pangampanya. Dahil daw sa timing na endorso. Naku po. Kailan ba ang timing na mag-endorso ng politiko? Nung pagkatapos ng eleksyon? Ganun ba yun? Ay, nagago talaga ito mga guys. At dito rin, ipapakita ko rin sa inyo. Ito po yung ebidensya na yung tukhang, yung war on drugs ni Tatay Digong ay successful na successful po. At marami po ang sangayon dito. At kaya po mahal na mahal ang taong bayan itong si Tatay Digong. Kaya unahin po natin ito mga guys, itong balita patungkol dyan sa tukhang. Baka nakalimutan nyo na human rights. Did you consider this? Did you take time to consider this? Di ba? Panoorin natin mga guys. Drug pusher at user ang sumuko sa iligan nang mag-umpisa ang Oplan Tokhang. Sa Ilocos Sur naman, halos 2,000 drug pusher at user ang sumuko sa gobernador kanina. Sa Cebu, halos 80 adik at tulak na droga ang nangakong magbabagong buhay matapos sumuko sa mga otoridad dahil sa takot kay Digong.
Mahigit 10,000 gumagamit at nagtutulak umano ng iligal na droga ang sumuko at sabay-sabay. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Mula bata hanggang lola, kabilang sa mahigit 1,000 umano'y drug user at pusher na sumuko sa Makati. Daan-daang drug users na ang sumusuko sa pulisya kasunod ng kampanya ni Pangulo Rodrigo Duterte kontra droga. Ayan, klarong-klaro yan sa balita. Ha? Huwag nyo sabihin na bulag kayo o napipi kayo dito sa balita na to. Di ba mga guys? Totoo naman talaga po ito. Ha? May resulta, hayagan po ang resulta, talagang magaling na Pangulo itong si Tatay Digong. Kaya eto, pakinggan nyo po itong OFW na pahayag sa kanyang damdamin. This represents a lot of people, millions of people. Itong sinabi ng OFW, pakinggan nyo po. Alam nyo kasi kung bakit ko mahal na mahal si Tatay Digong, especially sa akin, sa aming mga OFW. Kasi ako, I've been working abroad for 12 years at marami ng presidente dumaan. Nung si Tatay Digong yung naging presidente, doon ko talaga naramdaman na kami mga OFW ay may halaga. Sobrang laki ng respeto niya sa aming mga OFW. Just imagine, nung panahon ng pandemic, kami mga OFW pag umuwi ng Pilipinas, saan kami titira? Saan kami pinatira ni Tatay Digong? Sa mga hotels, sa mga 5-star hotel. Depende na lang kung ano yung bakante. Ganun yung respeto niya sa mga OFW. Just imagine kung si BBM yung naging presidente that time. Anong mangyari sa amin? Anong mangyari sa Pilipinas? Okay, sabihin natin, maraming namatay na mga inosente during war on drugs. Isisi ba natin lahat kay Tatay Digong yun? Of course not. Pero you have to think the brighter side, the positive side na millions din ang save niyang buhay. Kasi maraming drug addict na nagbago. Hindi niyo ba na-gets yun? At wag na tayong magpakabingi at bulag. Nagbago talaga ang Pilipinas during his time. Ang dami ng dumaan na presidente sa Pilipinas. Pero just imagine, first time dumalaw ang leader ng Japan at pumunta pa talaga sa bahay niya kasi naramdaman niya safe ang Pilipinas. Sa time ni Tatay Digong, proud na proud ako na Pilipino ako. Pero this time, nakakahiya na isa akong Pilipino. Kasi dahil sa presidente nating bangag, kurakot, walang ginawa sa Pilipinas na maayos. Puro pasakit. Mga Pilipino naghirap lalo. Sa may election 2000. Duterte. Duterte. Bakit po, sir? 100% ubos ang kriminal. Ano pa po, sir? Yung pinakamagandang bagsak na katangian na nagawa ni dating Pangulong Duterte. Lahat ng kabutihan para sa mamamayang Pilipino ay naisakatuparan ng mga Duterte. Sabay lang po. Diba? Para sa may election. Kahit sa survey, on the spot survey yan mga guys. Talagang Duterte ang klarong-klarong Pangulo na may nagawa direkta sa taong bayan, lalo na sa atin mahihirap. Diyan kayo supalpal. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. No? Talagang itong ICC, abangan natin yan. Yung mga developments dyan. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at sa panood po sa mga video ko at sa pag-share. God bless you all. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. Habang may buhay, may Pag-asa. pagsubok. Dahil tayo